Di ang problema lang na naililibet talaga kay Kuya Tupper. Makainom ng gamot ng tuloy-tuloy. Ito 15,000 para sa gamot na naililibet ha. O ito pa yung dagdag. 16, 17, 18. Para pagdating ni Nanay Lilibet Ma'am at Christine Jen, di ba? Sasalubong sa kanila may gatas na, may mga tinapay. Ito yung laging request ni Kuya Tupper, kamote, saging, mga prutas. Pero si Kuya Tupper hindi na makapag-intay, kumain na. O ang sasabihin mo sa nagbigay? Wala po siya nabigyan ng peras. Ito yung mga ano mga pagkain, may mga kamote rin dyan. Ay lulutuin muna ni Nanay. May saging. Ay mamaya, hilaw pa yung saging. Sadyang ang binili ko yung medyo hilaw para hindi sabay-sabay. Hello, Ting Jen! Asan si Nanay Lilibet? Ay, si Nanay Lilibet. Hello, Nanay Lilibet! Hello po. Saan ka nang galing? Pare, naglinis sa school. Tapos nag-upa. Oh, may tiningnan yung bata. Anong nakita mo, Ting Jen? Ha? Oh, ang ganda ng ngiti. Naku! Hello, kamati na ba? Magtuturta ako ng itlog. Ayun na lang ulam namin. Nanay Lilibet, tingnan mo are. Ang dami. Ano naman? Magtitinda tayo. Titinda ng kamote tsaka ng saging. Aba! Ano mangyari dito? Kanina pa yan, kain na kain. Oh, paubos na yung kanyang tinapay. Sabi niya na kanina, ay dadating si Kuya Benji. Oh, dadating si Kuya Benji. Oo, dadating yun, dadating. Sabi ko, ay, huwag kang managinip. Hindi ko sigurado. At, Nahulaan pala. oo, nakita ko yung mga ano ni Kuya Benji. Malalayo ang pinuntahan. Huwag kang umasa. Seryosong seryoso sa pagkain ni Kuya Tupper. Sorry. Ha? Oh, sorry, oh. Oh. Sorry, pistida. Oh. Yan na lang. Ano yung tinuturo mo pa? Tinapay. Eh kay Christine Jen yun, meron nga iyo. Bakit mo daw sinira yung pinto ko ito, Per? Ay, di sabi kami wala kang pinto. Ano lang, kortina lang. Ayaw patasin mama. Ano? Ayaw patasin mama. Ayaw kang patakasin. Aha. Tao dilis ang. Dito ko maglalako muna tayo. Ay ka. Lalit mo na rin. Ang banas. Ang banas bebe. O yan, upo muna din kay Kuya Benji. Yan. O, ialis yung mga uniform. Pabot nga ako nanay nung bag ko na black na yan. Dali. Yan. Ang dami Aba. Aba, nagbibigay. Nagbibigay. Ano? Taguyan ka din na. Ha? Ha? Akin to? Pwede naman siyang pakawalan. Hindi naman siya pagka maraming pagkain. Dali. Pag di siya maraming pagkain, hindi siya nagwawala. Ito ha, pinabilhan kayo ni ma'am nito. Yan, mga gatas, tinapay, Milo ni Christine Jen, tsaka mga prutas. Anak ha. Anong tinititigan mo na nililibet? Akala mo palengke na. Di ba? Yan yung request lagi ni Kuya Tupper. Kamote daw at tsaka saging. Tsaka ito, pera. Sabi maganda daw to nanay sa sa diabetes. Sabi nila. Tsaka yun, yung kamote. Si Kuya Christopher nagkasakit ng diabetes. Tapos naging epekto doon, isa doon, yung sobrang gutom na nararamdaman niya. Na posibleng dahilan dahil naapektuhan na yung utak ni Kuya Tupper. Yung gutom na hindi pangkaraniwan, Hindi yung pangkaraniwan. literal na hindi nabubusog. Tapos kung hindi siya nakakadena, ang gagawin niya kung saan pupunta para humanap ng pagkain. At nakakagawa na hindi tama na pwede niya ikapahamak. Nung isang araw, kahapon, siya ay nandun sa loob ng kubeta. Ako ay nandito. Tapos ngayon, nung inaayos ko ang kanyang higaan. Nakita ko nakatalo na. Doon sa imburnal. Ang problema ko, madulas doon sa may likod ng imburnal doon. Ay baka mapataktak yung ulo. Sabi ng bayaw ko, Ate Bet, nandito si Topper sa may imburnal. Ay di nakalubog na yung kanyang katawan hanggang din sa imburnal doon.
ay malalim na. Pang ilang araw na lang ang gamot ni Kuya Per. Ano, ngayon, tsaka hanggang linggo po. Tapos wala na Wala ulit. na ulit. Ang ganda sana kung makakapagtuloy-tuloy ng inom, ano? Kaya nga lang, dun sa 500 kada araw, nangangahulugan nyo ng 15,000 sa loob na isang buwan. Isang buwan. Paano yan pag naubos na yung gamot mo? Bibili lang ako. Ay, may pambili pa ulit. Wala na. Gusto mo nang gumaling? Ako ha. Para? Parang pagtrabaho na po ako. Eh, hingi ka ng tulong sa kanila. Sana patulungan niyo po ako mapagtrabaho. Ano, bibili po ako ng gamot ko para mapagtrabaho na po ako. Maawa na po kayo sa akin. Kailangan ko na talaga ng trabaho Bakit ba gusto mo magtrabaho na? para po kahit na. Tabi ka kay Lola. Yung problema lang na naililibet talaga kay Kuya Per, yung makainom ng gamot ng tuloy-tuloy. Kasi nagiging okay naman niya kung nakakainom. ng Magiging gamot. okay naman po siya. Ang problema lang, Naiiwanan ko po siyang mag-isa dito. Hindi po siya. kapag tuloy-tuloy Walang yung kadena po pag-inom siya. ng Walang gamot, po siyang kadena. 3 buwan po yun na wala siyang kadena. kaya nga lang napakabigat nung 500 sa loob ng isang araw. Patingin nga ng kamay mo na naililibet. Tingin nga ng kamay niya na naililibet. Ganda ng kulay ng kamay ni Nanay Lilibet. Diba? Oh, pulang-pula. Gusto mong palitan natin ang kulay niyan. Nanay Lilibet. Magkano nga kailangan mo sa gamot sa isang buwan? 500 po isang araw. Sa loob ng isang buwan. Isang buwan. Siguro mga po. Hindi ko po alam kung magkano. Basta po. Kalagay ng 15,000 sa loob ng isang buwan. Ang hirap po. Ang hirap pong kumilos pagka ganito ano. Really. Alam niya oh. Oh, buka ang kamay. Oh, yan. Si Kuya Per. Si Kuya Per. Kuya Per, bakit si Kuya Benji nagpapabuka ng kamay? Pera po. Bakit nagpapabuka ng kamay si Kuya Benji? Pera po. Pera. Hindi. Pambiling gamot. Magkano nga ulit na naililibet sa loob ng isang buwan? 15,000. 15,000. Buka ang kamay. Eto na ha. Yung panggamot ni Kuya Per. Anak, ito na yung panggamot ni Papa ha. Ito na. Bibilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, yan, 15,000 na naililibet. Kasi hindi mo ko diyan. Ayan yung para sa gamot ha, pang isang buwan na yan. At eto pa, may kasama pa yan na naililibet. Eto 15,000 para sa gamot na naililibet ha. Ito pa, yung dagdag. 16, 17, 18, 19, 20,000, and 100 na naililibet. Salamat po. Maraming pong Ang salamat. piso. At ako'y tinutulungan hanggang ngayon po kayo tinutulungan niyo po sa aking anak. Maraming pong salamat at hindi niyo po ako pinababayaan sa aking problema sa aking anak. Hirap na rin po ako. Talaga po akong inang, Diyos ko po, ako po talagang kahit na po ako'y ganari, ako hirap na rin po maghanap buhay, magpatakbo-takbo sa simbahan. Hirap na rin po ako. Kaya sabi ko, maraming salamat po kung may tutulong uli sa supply ng gamot ng aking anak. Hindi ko po siya pababayaan magpakailanman dahil anak ko po siya. Salamat po sa inyo sa nagbigay ng tulong. Maraming salamat po. Naway gantimpalaan po kayo ng Diyos sa inyong magandang kalooban. Maraming salamat po. Ano sasabihin mo sa tumulang? Thank you po sa tumulong sa amin ng pagpagamot po. Okay, Kuya Per, ano sasabihin? Maraming salamat po sa nagbigay po ng pera para magpagamot po ako.
O, ano, Sana po po kayo sa akin, tumulong po sa akin. anong ipapromise mo dun sa tumulong? Sumpa po nga po para makapagtrabaho na po ako na maayos. Gusto ko na magtrabaho. Sabi niyo nga, Pag kanina nga magandang po, trabaho sabi nga po siya, Mama, payagan niyo ako, punta ulit pa, mag-ano ako doon sa aking agency kay Bitara. Sabi ko, hindi kita papayagan kahit saan. Lumabas ka, hindi ka pa pwede. Baka mapahampas ang ulo mo. Yun ang pinoproblema ko. Hindi naman kita pinagbabawalan. Ang sa akin lang, baka mapahampas ang ulo. Yun lang sa akin. Hindi naman pinagbabawalan lumabas eh. Ang mapahampas ang ulo. Yun lang ang magiging problema doon. Magte-thank you tayo, nanay, sa tunay na nagbigay, ha. Yan, si Kuya Benji naman ay tulay lang. So, sila yung totoong nagbigay, kaya mayroon ako na ibigay sa inyo ngayon. Maraming salamat po. Isa pong anonymous sponsor, ayan na rin po magpabanggit ni ma'am. Nagbigay po siya ng 5,000. And then account number 7947100. At sa atin pong isa pa ring anonymous sponsor from USA. Si ma'am po ay nagpadala ng 15,000 pesos. Yun pong 15,000 na yun, nanay, yun yung sinasabi ko na para sa isang buwang gamot ni Kuya Christopher. So yung 15,000 na yun, ibibili natin ng pang isang buwan na gamot ni Kuya Christopher. Tapos bukod po dun sa ibinigay ni ma'am na 15,000, kasama rin po lahat ito na Lilibet. Yung pong mga gatas na ito at mga prutas at lahat po ng naririto ngayon, galing din po dun sa ating anonymous sponsor from USA. Ba't ba mo kumelo? Salamat po sa anonymous sponsor. At ang ano ko po ay magpapatuloy sa pag-inom ng kanyang gamot para ito po ay gumaling ng tuluyan. Yun lang po naman ang hangad ko, ang gumaling ng aking anak. Para po kami bumalik sa dati na buhay. Ako po ay hirap na rin po. Sa kalooban, sa isipan, hindi ko alam kung saan po kukuha na pambiling gamot. Dahil po ang hanap buhay ko ay magkakandila lang po.